Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin dito ay about the Dutertes, yung inyong dating Pangulong Duterte. Kasi po, dito po sa balita ng politiko, meron pong sinasabi ang kanyang minion, ang kanyang loyal na follower. Pero bago po ang lahat, i-flex ko po lang yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at nanonood ng ating videos. Muli, maraming salamat sa inyo and may God bless you all. So ito nga po, no, ilang article ito. It's all about the Dutertes. Nung uunahin po natin yung article sa Politico na kung saan yung kanyang loyal and true follower and supporter ay may sinabi po. I-background lang natin ng maiksi kasi itong inyong dating Pangulong Duterte, the once and mighty, no, nagbabalak tumakbo bilang senador or vice presidente kung kaya pa daw niya, kung wala pa siyang demensya, kung nahil na yung kanyang tungko, yung ano niya, patungkod-tungkod niya. Ang makokomento ko lang diyan, sige go ahead. Yang demensya mo, o kaya leads to Alzheimer, saka yung patungkod-tungkod mo, alam mo, mawawala yan eh. Eh di ba yung kaibigan mo, appointed son of God? Hindi ka ba niya, wala ba siyang kapangyarihang magpagaling? Di ba? Eh kung si Jesus Christ nga nakakapag-heal eh, ng mga may sakit eh. Eh baka naman, hindi ka faithful. Di ba? Appointed son of God. Baka may power yan. Di ba napahinto niya nga yung ABS-CBN? Ano pa yung mga napahinto niya? Oh, eh bakit ikaw? Hindi ka niya mapabata muli. Mawala ang iyong sakit at manumbalik ang iyong kalusugan sa tamang, alam mo na yung edad ng mga 40, ganyan, no? Para forever kang maging senador o congressman. Hindi na nga lang pwedeng maging presidente kasi one and done po yan. No? Ganun po sana. Sana kinakausap mo si Kibuloy na ikaw ay pagalingin kasi appointed son of God yun. No? Pero ito po, sabi sa politiko, may ibubuga pa Bato de la Rosa to support Rody Duterte's senatorial bid. O, ayan po yan. Senator Ronald de la Rosa said he will support the Senate bid of his mentor and boss, former President Rodrigo Duterte. Ayan, de la Rosa made the remark after the former chief executive announced his plan to run for the Senate or Vice President if there will be moves to impeach his daughter. O, yan ha. O, tanggandaan nyo. If antayin natin sa 2024. Yan ang kondisyon. Pero alam nyo naman tong mga Dutertes, magagaling daw. Magaling sa political strategy. Wala yan, tita. Yung nga sinasabi ni Digong, di totoo yan. Pero iba pala ang nasa back of their mind. If may kondisyon. The word if is a conditional statement. Tatakbo lang siyang senador or vice presidente kung kaya niya pa, kung mapapagaling siya ni Kibuloy, kung may impeachment movement sa aking anak. Eh, paano kung wala? Paano kung ICC? Idagdag natin. Kulang eh. If else. If and only if. Iba po kasi yan. Marami kasi ang conditional if eh. No? If, else if. Ayan. Kaso isa lang sinabi niya eh. Impeachment. Hindi niya sinabi ng if there is a move that they malign, impeach, ICC my daughter. Ang galawan ngayon sa Kongreso, inopen yung House Resolution 1393, House Resolution 1477, and House Resolution 1482. Di ba? Ang dami nun. What? Yung dalawang first two, urging the government to cooperate for the ICC investigation, at yung isa, yung HR 1482 ni Lagman is telling the jurisdiction of ICC on the said crimes of war on drugs of your former president. Tinatalakay po na ngayon yan.
Kasi yung 1393, natenga po yan. Yan po yung House Resolution ng Makabayan Black. Matindi pa ang suporta noon kay Pangulong dating Duterte. Ngayon, dahil nga sa mudslinging niya, yung pangbababoy ng grupo niya sa Kongreso, ayun. Sige, napikon po ang Kongreso, yan. Ayan. Sabi nito, I am strongly supporting FPRD's plan to run for the Senate in 2025. He has a lot to offer to the Filipino people as a legislator. Really? Really? At his age? Dapat talaga tong mga kandidato may certain age limit eh. Di ba? Really? Sa totoo lang, gusto niya bang maging senator pa? O may other purpose kaya gusto niyang tumakbong senator? O anumang posisyon sa gobyerno? What is the really behind that? Di ba sabi niya, if lang. Ano yon kung may impeachment? O, tapos pag naging senator siya, anong gagawin niya? Revenge. Ganon? So you are not really serving the Filipino people's interest. You are only serving your own interest. What is that? Revenge. Kung sakali daw may impeachment move sa anak niya. Nagets nyo? And then, Senator Bato is so blinded about his boss' capability as a lawmaker at his age. I'm not maligning the president. Look at him. His health is not good. Di po ba? Imbis na nag-retire ka na ng maayos, you put your legacy safe, but what you are doing now for the sake of your daughter. Wala tayong magagawa dyan, ama siya. Pero look, this is only self-serving. Para lang sa Duterte. Your interest is only working for this, not for the interest of the Filipino people. You must serve the Filipino people. Di ba Bato? Ikaw. Oo, malaki ang pagkagiliw mo dyan sa Duterte kasi natulungan ka ng mabuti. But look at that. Tama na 78 years old. Tama na. You have served the highest position in the land. Why not let your daughter and her party mates, no, kung sino man yung kakampi niya, do their bidding. Labanan yung mga kumakastigo sa kanila. Tama mali mga kababayan. Kasi kung iisipin ninyo, tatakbo lang siyang presidente kung may impeachment. So, ano ibig sabihin nun? Kung manalo siyang senador, therefore, revenge. Di ba? Magiging opposition siya. Tama, mali. So, therefore, you're not serving the Filipino people, the interest of the Filipino people. You're only serving your own interest. Personal. That is so narcissistic, selfish. Di po ba? Okay, pero ang sabi naman ni Bato, meron din siyang second note. On the second note, pagpahingahin na natin. Kawawa naman ng tao, matanda na. Pagpahingahin na natin para mag-enjoy siya sa buhay. Why don't you tell him that personally? Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya sa'yo. Tama, mali. Diba? Ano ang sagot dyan? Senator Bato ng amo mo. Sinabi mo ba yan personally sa kanya? No, paki-inform po kami. Kasi ito po kung sakaling sabihin mo yan kay Pangulong Duterte, ano kaya magiging reception niya dyan? Is he being positive or not? Kasi ito po mga kababayan. Kasi may nangyari pong isang pangyayari na kung saan ang inyong dating presidente, the once and mighty, Rodrigo Roa Duterte, napagsabihan po. May nagsalita po na isang majority leader sa Kongreso about doon sa yung binabanggit niya na mag-ingat daw ang Pangulo sa AFP-PNP kasi merong parang ugong-ugong o marites na destabilization plan. O ngayon, meron pong isa dyan na congressman na they take it personally. Ito po, Dalipe to Duterte, spare AFP, PMP from partisan intrigues. O pag sinabi niyong partisan, may kinakampihan. Kasi pag sinabi mong you're non-partisan, wala kang kanyan, apolitical ka. Dapat ang PMP at military, they are apolitical. Walang partido, walang politikong kinikilingan. Ganun po sila, nasa gitna lang sila. Walang left, walang right, kundi we're in, neutral, apolitical. Okay? So ito po yan. Sino po yun, no? House Majority Leader and Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe on Sunday. Ang report na po nito ay nung pang November 19.
umaapila po siya sa inyong dating once and mighty former President Rodrigo Roa Duterte to spare the AFP and the PNP from partisan intrigues that could unnecessarily raise questions about their professionalism and neutrality. Di ba ako sabi ko sa inyo, apolitical, neutral. Quote, I respectfully appeal to former President Rodrigo Duterte to recognize the paramount importance of keeping our AFP and PNP free from partisan politics. These institutions serve as the bedrock of our nation's security and their effectiveness relies on unity and impartiality. We have already achieved so much in our quest to professionalize our military and police service. Let us not squander what we have accomplished by putting the AFP and the PNP in a bad light because of these baseless statements. Yan po yan. No? So, ito pa po, dagdag na natin ito. The AFP and the PNP have more important things to do than watching Congress, as claimed by the former president. Our uniform service must be insulated from partisan activities and should maintain the highest degree of professionalism. Huwag na sana niyang idamay ang AFP at PNP. O, ayan po ang sabi ni Dalipe. Sana, wag mo nang i-involve dating Pangulong Duterte ang mga uniform personnel. There should be impartial, there should be apolitical, neutral lang sila. Ngayon, tumaas po ang presyon ng inyong once and mighty President Rodrigo Roa Duterte fallen from grace. Kung may naaasar po sa akin, bakit ko daw sinasabi yung fallen from grace? Ito totoo naman eh. Kung naintindihan yung sinasabi kong fallen from grace, you know what I'm talking about. Diba? O, ito po. Unahin natin itong balita sa Abante TNT. This was November 21st. Digong, nilekturan si Dalipe. Bagito ka lang. Di ba? Napikon. Na alta presyon. Lumabas ang tunay na ugali. Mata pobre. Just like her daughter. O like father, like daughter, di ba? Ganun naman, di ba? Tingnan nyo si Sarah. Lumabas ang tunay na kulay. Kabayo. May malalang sakit. Ano yon? Mapagmataas. Eto rin, o di ba? Nilekturan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Congressman Manuel Jose Dalipe na huwag maging pabibo. Talagang anak na anak, ano? Nung nakita niyo yung anak niya rin, sa imong ambisyon, huwag kang tambaluslos. Yung mga salita ng anak niya, no? Talagang mga salitang, huwag kang ganyan. No, mas mataas ako sa'yo. Mas magaling ako sa'yo. Saan yung malimit naririnig yan? Sa mga taong prideful. Sa mga taong hindi alam, no, yung magiging epekto ng sasabihin nila sa kapwa nila Pilipino. Mga mapagmataas. May empathy kaya sila? O do you have apathy sa kapwa ninyo? Kaya nyo nasasabi ito. Huwag kang pabibo, bagito ka lang, tambaluslos ka. Di po ba? Ito ang banat ng dating Pangulo sa pahayag ng kongrehista na huwag itong mag-intriga na umano'y baka magalit ang militar at pulisya sa Kamara dahil sa pagkampi sa umano'y mga komunistang nakapasok sa Kongreso. Ayon sa Pangulo, hindi pang iintriga ang kanyang sinabi dahil may impormasyon ito bilang dating presidente ng bansa. Quote, it is not an intrigue. Silent lang sila, pero pinag-uusapan namin yan kasi ex-president ako. Kayong nandyan, you hold a public office. Do not be lecturing on me. Ang inabot mo lang is majority leader. Nakita nyo yung pangbababa sa isang mambabatas? Oo, presidente nga inabot mo. Pero itong sinasabi mo na may mga komunistang nakapasok dyan, ay nandyan din sila nung termino mong 6 na taon. Wag mong sabing hindi mo alam yan. O ano ang ginawa mo? Di sana, hindi na nangyari ito
Yung nangyayari sa anak mo sa CIF kung sila ay pinatanggal mo na dyan sa Kongreso during your term. Kasi sabi mo, no, meron kang impormasyon bilang dating presidente ng bansa. Ano pa ang impormasyon mo nung ikaw ay naging presidente? Ano ang ginawa mo? Tapos nung napagsabihan ka lang na wag idamay ang AFP and PNP, nagtantrum ka. Anong masama dun sa sinabi ni Dalipe? It is just reminding you na don't involve them. Bakit? Bakit? Ano ang reason behind bakit mo dinadamay ang PNP at AFP? The once and mighty before. Di po ba? Dahil ba sa tinaasan mo ang mga sahod nila, may utang na loob sila sa'yo? Ganon? Dahil sa utang na loob nila, they will do such horrible things? Kung meron kang mataas palang ebidensya, may nalalaman ka, why not give it to the proper authorities so the authorities will act on it? At bakit nung time mo, hindi mo inaksyonan yan? What is the reason? Now, wala ka na sa pwesto, sasabihin mo ito, mang-aalipusta ka pa? Ha? Bagito ka lang, parang wala kang alam, mas mataas ang inabot ko, ako presidente, ikaw, majority leader lang. Kaya wala kang karapatan. Ha? Ito pa sabi niya wag daw siyang lecturean. Bakit? Hindi pa porket wala na akong karapatang magsalita kung alam ko namang mali ka? Hindi lahat ng matatanda alam ang ginagawa. Di po ba? Sometimes, we need to be called out because probably this young generation find something na hindi ka aya-aya sa sinasabi natin o ginagawa natin. Kailangan hindi ka onion skin din. Kung sinasabi nyo dapat hindi onion skin ang Kongreso, dapat kayo din. Kung bumalik sila sa inyo, dapat kung bumabatikos kayo, kayo rin ay may karapatan ding batikusin. Ganun po ang freedom natin, hindi one way. So ang tulad mo ay isang diktador. Di po ba na hindi ka pwedeng i-criticize? Hindi pwedeng scrutinize yung mga sinasabi mo kung may mali man? Di po ba? Kung bagay, tinatakot mo ang Kongreso na dapat kumilos ang pulis at AFP. Political nga sila eh. Paano kikilos ang pulis at AFP kung wala naman silang matibay na ebidensya na may mga komunistang grupo ang nakapasok sa Kongreso? Uulitin ko, bakit nung termino mo, hindi mo pinatanggal yan? Kung meron ka naman palang impormasyon na. Bakit pinabayaan mo? Di ba? You have enjoyed the privilege of being a president. O ngayon, hindi ka na presidente, ngayon ka nag-iingay. Kung baga, kasalanan ng gobyernong Marcos, bakit hindi mapahuli ang mga yan? Kasalanan ng Kongreso, bakit nandyan sila? Ikaw din ang may kasalanan nung time mo. Pasensya naman po sa mga supporter niyan. Ano pa sabi niya? Alam mo, Manix, dumaan ako sa pagka-mayor. Hindi ako nagyayabang 23 years. Dumaan ako ng congressman kagaya mo. Dumaan ako ng prosecutor. Huwag ka na lang makipag-ano sa akin. So what? So what? Kung ang experience mo ay 50 years in politics or whatever in your profession, so ibig sabihin, hindi ka na pwedeng batikusin? Hindi ka pwedeng itama sa mga maling sinabi mo o ginawa mo? So ibig sabihin, ikaw ay isang Diyos? Ikaw ay isang hari na hindi pwedeng saligin? Ganun po ba? Wala naman sigurong, walang edad. Walang limit sa edad kung pwedeng batikusin o hindi. Hindi po fair yun, unfair yun. Kung ikaw lang ang pwedeng magbatikos, magsabi ng kung ano-ano. Di po ba? Lalo na, yung pinagsasabihan mo ay involved dun sa sinabi. Sila ang nasasaktan. O ibig sabihin, tatanggapin lang lahat ng tirades mo, maski na mali na. Hindi naman po yung mga bato. Ni hindi lang ikaw ang laging tama. Kasi kung hindi sila magsasalita anong ibig sabihin, anong sasabihin ng tao, ay tama si Duterte, ang galing-galing. Di ba? Nasaan ang accolade sa'yo, maski na mali ka na, maski na maling akusasyon? Hindi po tama yun. Walang justice doon. Kaya itong sinasabi niya, na kinikwento mo niya na ganito, hindi ka nagyayabang ka po. Sa totoo lang. Nagyayabang ka, diktador ka pa. Nakakaasar lang mga kababayan, the way he looked down, dito kay Manix Dalipe, majority leader lang inabot mo. Wala ka sa kalingkingan ko. Ganon. Kaya wala kang karapatan sitahin ako. Kayo dyan sa Kongreso, wala kayong karapatan na sitahin ako. O even sa mga senador. Wala.
dahil naging presidente ako. Kapalagay mo ba kung wala ang kongreso noon, magtatagumpay ka rin bilang presidente sa mga proyekto mo? Di ba? Kaya wala ka rin dapat ipagmalaki. Ang yabang mga kababayan eh. Di ba? Ito pa sabi niya, nagbabanta pa eh. Adre, magdahan-dahan na lang. I know that you are a mouthpiece of. O tingnan mo, nag-aakusa pa. Be careful of what you utter. It might not really be politically correct. Medyo ano ka pa, not your time to be talking nonsense. We are taxpayers, we can always ask you. Sa palagay mo, hindi taxpayer si Dalipe? Ibig sabihin, kumikita lang siya, hindi siya nagbabayad ng tax. Everybody that are working are taxpayers. Hindi lang kayo ang taxpayer. Even the Congress are taxpayers. May karapatan din sila. So may karapatan silang sumagot. Lalong-lalo na kung binabatikos mo ang institusyon na doon sila nagtatrabaho. Di po ba? Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magsalita, magbigay ng pahayag. O, di ba tamang diktador lang? Tamang pikon, ikaw ang onion skin. O, pasensya naman po sa mga matatamaan, ha? Napakasama po talaga. Ngayon nakikita nyo ang tunay na ugali ng mga Duterte. Yung anak, mapagmataas. Malala ang sakit sa being prideful. Na may personal. Pinaghahalo ang politika sa personal galit. Nakita nyo naman, di ba? Doon na lang sa inaction niya, sa pakikipagkamay. Bakit siya nagagalit kay Martin? Ano kasalanan ni Martin sa kanya? Sabihin niya, i-public niya. Ano ang kasalanan ni Martin? Hindi yung mga sinasabi ng mga achuchuchu nila. Ngayon, it reflects on the father. Kasi nakikita niya yan eh. Tingnan niyo ang tatay, nagbabanta, Adre, dahan-dahan ka. Nang-aalipusta, bagito ka lang. Majority house leader ka lang, ako naging presidente, ang tagal ko na, hindi sa nagyayabang. Nagyayabang ka po. Sorry naman, no? Wag daw siyang lekturan kasi mas maalaman siya. Oo. Granting maalam ka. Pero hindi po doon nasusukat ang pagkatao mo. Ngayon napapatunayan natin that there is something that you have done. Diktador ka. Mayabang ka, mapagmata ka. Di po ba? Ito pa sabi niyo, do not be so onion skin. We have every right to ask or demand or see where are the money of the people. Kayo nandyan, you hold a public office, do not be lecturing on me. Oh, di ba? Di ba onion skin ka rin? Ayan nagsalita ka ng masasama. Do not lecturing on me. Bakit sa palagay mo, lahat ng binibitawan mong salita, tama? Kung meron kang malaking yung matibay na ebidensya, why not? Demanda mo sila. Kuha ka ng order sa korte. O, ilabas nyo lahat yan. Pati yung mga komunista dyan, ito, patunay, imbestigahan yan. Bakit nung time mo hindi mo ginawa? Di ba? Pasensya naman po, mga kababayan. Nakakagalit kasi itong mga binitawang salita ng inyong once and mighty President Fallen from Grace. Dahil sa kakadada niya at nung mga minions niya, nasisira ang kanilang Vice President. Which is lalo pang nasira nung nakita yung video kung gaano siya kabastos. Gaano siya kawalang respeto. Even though you are the second, you hold the second highest position in the land, you must show respect to your fellow government workers, even though may sama ka ng loob. Oo, granting hindi ka plastic, but in politics, kailangan para mag-set ka ng example. Hindi lang sa national stage, kundi sa international stage. That is a no-no. We have seen your true colors. Pikon ka din. Onion skin ka din. Di po ba? And most of all, diktador. Di po ba, mga kababayan? Nakakagalit po eh. Ito, sinuportahan ko tong mga Duterte because nagsawa ako sa dilaw. O sige, pasalamat sa accomplishment ng once and fallen mighty President Rodrigo Roa Duterte fallen from grace. Pero this time now, it is so disappointing how the true colors are showing now. Evident po yan. Panoorin yung video natin. Yung VP Sara Duterte may malalang sakit. Kita nyo yung video? Nakita nyo? How prideful she is and then she have a book that says kindness and friendship. O granting, hindi kayo friends, but where is your kindness to your enemies? To believe yan ba yung plano ng Diyos sa'yo? What did God said?
Love your enemies. Forgive your brother 70 times 7. No, nasaan yun? Hindi, binibigkas lang yun. Hindi sinasa puso yun, Tokis. O, ganun po ba? O, di kayo na. Kayo na ang magaling kasi do not lecturing on me, sabi ng inyong dating Pangulo. Okay, di wag siyang lecturan. Bahala siya sa buhay niya, pero people will know. You show your true colors. Binigyan nyo ng lalong bala ang mga kalaban ninyo. O sino yun? O di yung mga kalaban nila. Kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.